Kapag nagmahal ka at nasaktan, hindi ibig sabihin noon ay maling pag-ibig ang natagpuan mo. Nasa maling tao lang ito na pinaglaanan mo nang dapat ay hindi para sa kanya. She's alive. Napahinto sa pag-iyak si Kim at parang mas lalong nabingi siya sa sinabi ni Sian. Tumawa siya ng nakakaloko. Nababaliw ko na ba? Patay na siya. Ngumiti rin si Christian. Ngiting totoo siguro nga. Nababaliw na ako ngayon. Patuloy na nababaliw sa asawa ko, lalo na't kasama ko na ulit siya. You're lying. That's impossible. Sorry, late ako. Bakit ba kasi hindi mo ko ginising? Oh my God. Good morning. Napahinto silang dalawa sa pagdating ng hinihingal na si Amber. Nagpalipat-lipat naman ang tingin niya kina Sian at Kim. Sorry, nakaistorbo yata ako sa pag-uusap niyo. Oh, it's true. Hindi maalis-alis ang tingin ni Kim sa mukha ni Amber na bigla ring nag-ibang ekspresyon. Napakuyom ng kamao si Christian. You're alive. Kumunot ang noo ni Amber at tila nawala ang ang kabang kanina ay naramdaman niya pagkakita kay Kim. Humarap siya rito at nagseryoso ang mukha. Yes, I'm alive. Obviously, breathing and kicking. May pwersa sa bawat salitang kanyang binitawan. Ngunit bakas ang pagiging makahulugan ng mga ito base sa tono ng kanyang pagkakasabi. Tumalim ang titig ni Kim kay Amber. Matalas pa rin palang dila mo. Hindi naman natinag si Amber sa sinabi nito bagkus ay parang may nagtulak pa sa kanya na sagutin ito. Not really. It maybe just depends on how I supposed to act in front of someone. Diretsang sagot niya at saka tumingin ng masama kay Sian. Hindi ka na dapat pumasok. Sabi ni Sian kay Amber. Mabuti nga at napaaga pa lang dating ko. Makahulugang sagot naman ni Amber habang nakipagsukatan ng tingin kay Kim. Napao si Sian sa paraan ng pagsagot ng asawa. Imbis na magpatuloy ang pag-alala nito sa kanya, lumapit siya kay Kim. Umalis ka na. Mahinang sabi niya. Pero tiningnan lang siya ng masama nito bago umayos ng tayo. Hindi pa tayo tapos, Christian? Pinasadahan pa niya ng tingin ang dalawa bago tuluyang lumabas ng opisina ni Sian. Naiwang nakatayo ang dalawa. Si Amber na nakatalikod naman kay Sian. Hey! Oh! Sagot nito nang hindi hinaharap ang asawa. Hindi maintindihan ni Amber ang sobrang inis na nararamdaman niya para kay Kim. Kaya pinilit niyang tumalikod. Para hindi ito malata ni Sian. Do you remember her? She rolled her eyes. Of course. Of course not. Kung ikaw nga hindi ko maalala, siya pa kaya na mukhang hindi ko naman dapat alalahanin. Bakas ang pagkairita sa boses niya. So why do you mean? Or why do you seem to know her? Tanong ulit ni Sian dahil napansin niya kanina na para bang matagal nang kilala ni Amber ang kausap kaya inakala ni Sian na naalala niya ito. Hindi ko rin alam kung bakit parang hindi maganda ang kutob ko sa kanya. Siguro hindi naman kami close na dalawa kaya ganun. At mukhang parehas din kami ng nararamdaman sa isa't isa. Nang Kim na yon natatawang si Sian sa paraang pagtataray o pataray na pagsagot sa kanya ng asawa at doon niya napatunayan na hindi rin pala niya maalala. Si Kim, napakanot noong humarap si Amber kay Sian nang marinig niya ang mahinang pagtawa nito. May nakakatawa ba sa sinabi ko? Naiinis niyang tanong dito. Nothing, wife. I just noticed your same reaction towards her name before. Natatawa pa rin sagot ni Sian. Saka lumapit kay Amber at dahan-dahang niyapos palapit sa kanya. Ano namang ibig mong sabihin? At pwede ba, mister? Huwag kang yayakap-yakap sa akin. Singhal niya sa asawa.
Masinigpitan lang niya ang yakap kay Amber. Kim is her first name, so stop thinking nonsense, wife. Nakapikit na paliwanag niya sa kanya. Hindi ka na dapat pumasok. I know I got you tired last night. He hastily whispered in her ear that brought shivers down to her spine. Thank you. Thank you again. Tanong niya na nakasandal na ang kanyang mukha sa dibdib ni Sian. Yeah, thank you for trusting yourself to me. Last night was one of his unforgettable nights with her. Ang gabing nagpatunay na sa kanya lang ang asawa niya. She wrapped her arms around his well-built body. Tiningala niya ang asawa para makita ang mukha nito. And don't break the trust, ha? Christian, sabi niya. I won't, and please promise me. Promise me too. Don't leave me again and let my heart suffer in hell. She nodded while looking at his bleeding eyes. Parang nalalasing na naman siya sa mga mata ni Amber habang tinitigan ang mga ito. Baliw na nga talaga siguro siya sa asawa dahil hindi niya hayaan na kahit ano at kahit sino na paghiwalayin sila, magkamatayan na. Masinapit niya ang katawan ni Amber palapit sa kanya at akmang halikan niya ang asawa ay hinarangan ng palad ni Amber ang mukha nito. What the... Hindi mo naman siguro ipapahalik sa akin yung labi mong may lipstick ng babaeng yun. Marahan niyang hinaplos ang daliri sa gilid ng labi ni Sian at ipinakita ang kulay pulang mancha nito. The restroom is on your left, Mr. Scott. She pointed with her pouted lips. Inis naman pumasok si Sian at naghilamos. Third person point of view. Is everything ready? Yes, sir. How about the facilities? Sinigurado mo bang safe? Yes, sir. I double-check it over and over so nothing to worry, sir. Okay, good. We'll leave in 30 minutes. Nagbigay galang ito bago lumabas ng opisina. Kinuha ni Sian ang cellphone at tinawagan ang asawa. Hey, wife, where are you now? Are you sure na ayaw mong sunduin ko na kayo? Naku, wag na. Malapit na kami. Daddy, we're coming. Sabay hagik-hik ng dalawang kambal. I brought my new life, boy. Hey! Mat, I'm talking to Daddy. Hey! Christian, you're still there? Tanong ni Amber sa kabilang linya. Inagaw kasi ni Sante ang cellphone mula sa kanyang kamay. Yes, wife. Mukhang excited ang mga boys ko. Natatawang sagot nito. Nako, sinabi mo pa. Dapat nga raw, sinabay mo na sila. Kaninang umalis ka. Sige na, bumaba ka na. Malapit na kami. Okay. I'm coming down. Excited na sabi ni Sian at saka kinuha ang coat niya at gamit. Nakatipon ng lahat ng mga empleyado ng Scott Corporation sa lobby kasama ang kani-kanilang pamilya, girlfriends, boyfriends at pets. Dala-dala na rin nila ang kanilang mga maleta. Nagkukwentuhan ang bawat isa sa kung ano ang mga gagawin at uunahin nilang gawin. Pagdating nila ng resort, isa ito sa pinakamalaking bagong resort ng Scott Corporation na talagang ginugula ng panahon ni Sian at pera. Itong project na pinagkaabalahan niya sa loob ng ilang taong pagsubok niya sa pagkalimot kay Amber at sakto bago niya ito mai-launch, nangyari ang hindi niya inaasahang pinakamasayang pangyayari sa kanyang buhay, ang pagbabalik ng kanyang asawa kasama pa ang kambal niyang anak na lubos na nakapagpapaligaya sa kanya. Kaya naman ilang linggo bago niya buksan sa madlang resort. Pinangalanan niya itong Sante in Matmat Resort, alinsunod sa pangalan ng kanyang mga anak. Sante in Matmat Resort will be one of the most luxurious resorts in the Philippines for elites who want only the best destination, especially for their vacation and honeymoon. Then there's no better place than Sante in Matmat Resort. It is exclusive and private first-class resort that only the most famous and wealthy can indulge, and they can just reach this resort through private flights. Hoy!
Hoy, bakit nandito na naman kayong dalawa? Naging alerto ang dalawang gwardya at tumawag pa ng backup ang mga ito mula sa mga kasamahan nang makita nilang matuli na tumakbo ang dalawang pamilyar na bata, sina Matmat at Santi. Kaya agad nilang hinarangan ang mga ito bago makapasok ng kanilang kumpanya. Hey, Mr. Guard, get out of my way. Hoy, bulinggit, saan ka sa tingin mo pupunta? Tiningnan siya ng mula ulo hanggang paa ni Matmat na nakapamiwang sa harapan niya at pang swimming ka pa ha? Natatawang puna pa ng guard sa kanya. Nakasuot kasi si Santi ng summer clothes na pang swimming sabay may nakasukbit na goggle sa kanyang liig at salbabidang may malaking ulo ng bibi sa kanyang bewang. Ikaw naman, baling ng isa pang guard kay Matmat na naka-cross arms sa tabi ni Santi. Saan naman ang meeting mo? Natatawang tanong sa kanya dahil sa formal na suot nitong animoy dadalo ng isa pang napakalagang meeting ng kumpanya. We are here for our daddy. Where is he? Matmat coolly said. Yeah, he's right. Where is our daddy? Tumingkayad pa si Santi para silipin kung nasa loob nga ba ang daddy nila, pero hinarangan ng guard ang sarili niya. Hanapan ba kami ng mga nawawalang daddy? Wala na, iniwan na kayo. Mga pasaway kasi. Umuwi na kayo. At doon na kayo sa inyo maglaro. Don't touch me. Let us go if you don't want us to tell this to our daddy. Hala, shoo, Alice, uwi. Patuloy na pagtaboy sa kanila ng guard. Humawak pa si Santi sa kaliwang binti ng guard at si Matmat sa kanang braso naman ito. Hoy, anong ginagawa nyo? Akala nyo ba matutumba nyo ko dyan? You're really annoying. Sa kakinagat ni Santi ang daliri sa kamay ng nakahawak na guard sa kanyang maliit na braso. Aray! Hoy mga bata, bitawan nyo siya. Saway ng kasamahan nitong guard. Hindi nagpapigil si Santi at patuloy na pinanggigilan ang pagkakagat niya rito. Nagpagpag naman ng nalukot niyang damit si Matmat at saka pinanood ang ginawa ng kakambal. Nice one, Santi. Pag-cheer pa nito at nag-okay sign pa si Matmat sa kanyang kuya. Lumapit ang mga backup na tinawagan nila kanina na guard. Nagtulong-tulong na hinawakan ang kambal. Kayo na naman, wala talaga kayong kadala-dala. Daddy! Daddy! Sabay na sigaw ng kambal at halos malagutan ng hininga at pamumutla ng mga guard. Ang mga guard kaya nabitawan nila ang mga bata nang lumapit sa dalawa si Sian at humalik sa magkabila niyang pisngi. Ang mga ito, nalaki rin ang mata ng iba pang nakakita sa pangyayari at isa-isang nagsilapitan ng mga ito sa kinarurunan nila Christian. What happened to the both of you? And napatigil ito at napatingin sa suot ng anak niyang si Santi sa kabigla na lang tumawa na ikinagulat lalo na ng mga manunood. What are you wearing, baby Santi? Natatawang tanong niya at tinitigan ang kabuuan ng maliit na katawan ni Santi at halos matago na dahil sa ulo ng bibi. Nang salbabidang suot din ito. Am I not cute, daddy? Nagpapi eyes pa ito. Psst, I told him not to wear that, but mommy agreed with him, so nagkibit balikat na lang si Matmat. Sian chuckled. You're so cute, son. Hey, where's your mom? Babies? Sabi ko sa inyo, hintayin niyo ko. Bakit bigla na lang kayong tumakbo? Nalibot ni Amber ang paningin sa mga tao nakapalibot at nanood sa kanyang mag-ama. Napakagatlabi siya nang makakita na naman siya ng security team sa tabi ng kambal. Naku, ano naman kaya itong ginawa ng mga babies ko? Lumapit siya agad sa mga ito. Mami! You two! What did you do again this time? Napataas ang dalawang kamay bigla ni Santi at umiling. We've done nothing wrong, Mami. I swear. Napahilot ng kanyang sentido si Amber dahil nawaglit lang siya ng ilang sandali ay mukhang may nagawa na namang kalukuhan ng mga anak. Tumawag kasi
si Dennis sa kanya at sinabing susunod na lamang ito sa kanila after niyang matapos ang lahat ng meetings niya. Ngayong araw, nang bigla na lang nagtatakbong dalawa, hindi na niya hinabol dahil nasa area na rin naman sila ng Scotts Corporation at sigurado siyang safe ang mga ito, subalit nawala sa kanyang isipan na hindi biro ang kapilyuhan ng mga anak. Bumulong si Santi at Matmat sa ama at napangiti ito. Sian slowly walked towards his wife, smiling and giving her a look. He slipped his hand around her waist, letting his hand gently rest on her hips. Relax, wife. Ayos lang yan. Pang-aamo pa nito. Nakakunot ang noong si Amber. He gently kissed her cheek and their twins giggled while watching them. Daddy, leave me, sabi ni si Santi sabay hila sa laylayan ng damit ni Sian. Tinanggal muna ni Sian ang salbabidang suot nito at inabot kay Amber sa kabinuhat si Santi. Are you excited? Sabay na tumango ang dalawa. Sir, kilala niyo po ba sila? Ibinuhos na ng guard ang lahat ng kanyang tapang na tanong ito kay Sian. Kabadong naghihintay ng sagot ang mga kasamahan at mga empleyado. Nabaling ang atensyon nilang mag-anak sa lahat ng taong nakapaligid sa kanila. Naglabasan na rin kasi lahat ng empleyadong kanina'y nasa lobby. Of course, I know them. Ngumiti siya kay Amber bago ibalik ang atensyon sa mga tao. I want to formally introduce to all of you, my wife and my sons. Daddy, he said earlier, he doesn't know you. Sumbong ni Santi kay Sian. Sa kapanya tinuro ang guard na nagsabi sa kanya nito kanina. Really? Kunwaring gulat na tanong ni Sian sa anak. He even told us that we're naughty and that's why you left us. Pagmamakalawa pa naman o pagsisigunda pa ni Matmat. Sir, hindi ko naman po kasi alam na kayo ang tatay ng mga cutie pie na batang yan. Hindi na malaman ng mga ito kung paano paglugtong-dugtungin ang kanilang mga salita sa sobrang kaba na at sa maitim na aura ni Sia na nakapuko sa kanila kahit pa nakangiti itong nakikipag-usap sa kambal. Kahit na hindi mo dapat sila pinagtabuyan, you can talk to them in a good way at hindi yung parang batang kalye sila na pinapalayas mo. So, sorry po, patawarin niyo po kami. Pangako sir, hindi na namin mauulit. Isa-isang humingi ng tawad ang mga ito kay Sian, lalo na sa kambal na parehong nakangiti ng nakakaloko sa kanila. May anak si sir? Malay ko, nagulat din ako. Wala na talaga akong pag-asa. Gaga, umasa ka pa ba kay sir? Bakit? Masama ba? Ang swerte naman ng mga batang yun. Oo nga, pero mas maswerte yung asawa. Naisip mo bang naisip ko? Ano naman ang iniisip mo? Siyempre, kung paano nila ginawa ang kambal. Oh my, I can't imagine her doing it with sir. And swerte ng girl. Kuhang-kuha nung isa yung katarayan ni sir. Pati itsura. Prinsipe ng prinsipe ang mga bata. Tiningnan ng isa-isa ni Sian ang nakahilirang mga guards that will really never gonna happen again cause you're all fired. Nagulat si Amber at napahawak sa braso ni Sian. Christian, hindi naman siguro kailangang humantong sa ganito. Firing them from their job is too much. Tumango-tango lamang si Santi.